Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. I'm Miss Alona Rampola, nag-aaral po dito sa ICSA ng Caregiver Practical Training Course. Yes, and so maraming salamat po Ma'am Alona sa pag-contact niyo dito sa ating kwentong ICSA. Ayan, so Ma'am, paano mo siya naisipan na mag-enroll sa Caregiver Practical Training po? Actually po, nakita ko yung page niya sa Facebook, tapos nag-inquire ako agad. Tapos tinanong ko yung yung secretary kung ano yung available na course. Sabi niya meron caregiver. So yun ang napilihan ko na course, caregiver. Kasi yun ang in demand sa lahat. Yun parang madaling pasukan. Okay. So, bali lang taon ka na dito sa Kuwait, Ma'am, bilang isang OFW po? Almost 6 years na po. 6 years ka na. Pero dito ka lang sa Kuwait? Dito lang. Dito Ay, may ibang din, since 2010 na ako nag-abroad din. Pero this year lang ako last year ako nag-enroll sa ICSA. Yung first course mo talaga is Caregiver Practical. Opo. Okay. So, bali ilang taon ka na dito Ma'am sa Kuwait, Ma'am? Sa more than 6 years na. 6 years. Isang lang siya, isang employer lang. Opo. Kumusta naman yung buhay mo bilang isang OFW po? Kasi syempre, alam ko yung mga napagdaanan nyo kasi OFW din ako. So, kumusta yung yung life mo dito sa Kuwait? Okay naman. Pray naman ako sa amo ko. Tapos, nung nakita ko yung ICSA sa Facebook ko, tapos agad ko sinabi sa amo ko na, Madam, pwede po ba na mag-enroll ako ng caregiver? Gusto ko mag-aral kasi gusto ko magbago ng trabaho ba para may para lumaki din sa sahod. Sabi ko ganun. Kasi pag ganito lang na 130 lang yung sahod ko, hindi talaga kasya. So, at least pinayagan ka ng amo mo. Bali, every week talaga yung off mo din. Opo. Simula pa dati. Opo. Bago ka nag-enroll. Opo. So, bali ma'am, kasi syempre, nag-aaral ka, So, kumusta man yung pag-aaral mo at the same time sa trabaho mo, paano mo siya na-handle, na-manage yung trabaho at pag-aaral? Okay lang naman, kaya lang naman. Kasi once a week lang naman yung class niyo, no? And then, ilang buwan mo siya natapos yung course mo, ma'am? Tagal eh. Pa ako nag-enroll last year, 2024. Bali, ikaw November yung 28. first batch ka ng caregiver, second batch? Second batch na, Kasi First November. batch. First batch ka. Pero ngayon mo lang siya natapos yung course mo. Opo. So, may mga time ba na yung parang napagdanan mo, ay parang hindi mo na itutuloy yung course na to kasi, alam mo yun, yung may mga problema ba na dumating or paano mo siya na-overcome kung meron man? Hindi naman, sabi ko ituloy-tuloy ko to kasi pag matapos ko to, pwede na ako mag-exit sa amo ko tapos mag-change job na ako. Yes. So, ano yung mga natutunan mo ngayon, ma'am, sa course mo? Natutunan ko, lahat. Pati yung sa first namin, hand washing, ganun. Tapos, paano magkuha ng BP, tapos random blood sugar, tapos paano mag-transfer ng pasyente to commode, bed to commode, like that. Tapos, Pero at least ngayon is, matatawag mo na skilled ka na talaga bilang isang caregiver. Yes. So, kung i-compare mo yung dating ikaw, ma'am, sa ngayon, ano ba yung dating ikaw? Kumbaga yung version 1 mo, ngayon is version 2 na kasi tapos ka na sa course mo. Kung i-compare mo sila. Dati simple lang ako eh. Hindi ako nag-aral, pagala-gala lang, party-party, gano'n. Pero nung nag-aral na ako, doon ko na Natutunan mo kung paano mo i-balance na. Ay, dapat pala hindi pala ganito yung life ko. Dapat pala nag-i-improve ako. Di ba? Parang naiiyak na. parang may naalala ka, ba? Parang may mga naalala na ayaw mong sabihin sa amin. Okay. Kasi di ba? Oo, kasi sa 6 years mo, hindi biro din yung mga, alam ko may mga napagdaanan ka na ayaw mong i-share sa amin. Naintindihan ko yun. Sorry. And so, okay, stop na tayo doon. So, yun. So, hopefully, kung ano man yung naramdaman mo ngayon, alam ko magiging okay ka. And ngayon kasi tapos ka na eh. Kumbaga, napakasarap sa feeling na nakapagtapos ka ng pag-aaral sa sarili mong pagsisikap. Diba?
Happy lang kasi nakapagtapos na. Na hindi mo naman in-expect na darating yun. O tapos mag-enroll pa po ako ng another course ng Sa health and social care, care. kumbaga mag-proceed ka sa diploma. Opo. O, mas maganda yun kasi ang certificate mo for caregiver practical and ngayon is mag-enroll ka sa diploma in health and social care, which is internationally recognized diploma. Diba? So, mas maganda yun kasi dalawa yung ma-receive mo na credentials mo. Kaya, Okay. So, ngayon, kasi pinaiyak kita. So, ano yung magiging message mo sa lahat ng mga nanonood sa live natin ngayon? Sa mga gusto din na mag-enroll, sa mga kapwa natin OFWs. ang message ko po yung especially sa mga OFW na meron pong D.O. Huwag niyo po yung sayangin yung D.O. niyo sa nonsense po. Pero po, pag may time po kayo, mag-enroll po kayo dito sa ICSA para meron po kayong matutunan at ma-change po yung career niyo po. Yes. Yun May lang. message ka ba kay Sir Mark Kevin? At thank you din po kay Sir Mark, yung teacher ko po sa caregiver. Kasi marami pa akong natutunan sa kanya. Yes. And congratulations. Kasi tapos ka na. So, waiting na lang tayo for graduation. And masaya ako kasi nakatapos ka sa pag-aaral mo. Diba? Kasi bilang isang OFW, ang hirap ng mga pinagdaanan, malayo tayo sa pamilya natin. Pero nandito ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral. And sobrang proud kami sa inyo. Kasi ang success nyo, magiging success din yan namin dito sa ICC. So, of course, para sa lahat ng mga kababayan natin na nakakapanood ng live ngayon, so kung naging isang inspirasyon sa inyo si Ma'am Aluna, so mag-message na po kayo dito sa amin sa ICSA. Kung gusto niyo pong malaman kung paano mag-enroll, so message kayo sa aming WhatsApp number, +965-993-02850. And maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood dito sa aming kwentong ICSA. And thank you so much, Ma'am Aluna, sa pagbigay na yung kwento. Welcome. Kahit pinipigilan mo na yung ibang sasabihin mo dyan. Ayan, kasi alam ko maiiyak ka talaga pag tatanungin pa kita. So, yun, maraming salamat po. Ako po muli si Miss Rachel and kasama ko si Ma'am Aluna ang nagsasabing, ICSA is your partner in success. Thank you so much everyone and God bless. Bye.